Sige po, tayo po tayong lahat at salubungin po natin ang palakpak ang Panginoon. Sa pag-ibig niyang wagas, purihin, purihin ang Diyos na mapagpala. Purihin, purihin sa pag-ibig niyang wagas. Ngayon na lang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, tayo'y iligtas. Ngayon na lang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, upang ibigay ang kanyang bugtong na anak sa nagtitiwala. Kadiliman ng lapig tuluyan, ngayon tayo'y buhay at malaya. Ngayon na lang pag-ibig ng Diyos. Iyong kabiguan, maling kagawian, halina't ialay sa kanyang paanan. Si Jesus naghihintay, mahal ka niya.
gusto ko po muna ipakita yung mga events that God designed. Tingnan po muna natin, no? Alam ko po na sa maraming panahon na tayo po ay nag-aaral, nakikinig ng mensahe, na natin na po na ilalagay doon sa mga pangyayari na 1, 2, 3, 4, 5. Ano po? So, tingnan natin dito. Magtatanong lang po ako sa inyo, trivia po ng konti ito. At alam ko po marami po sa MCF matatalino. Halos lahat po, lahat. Sige, yung next slide natin. Ayan. Wala pa. Ayan. Which comes first in the great event in the Bible? Tingnan niyo po maigi. Ano po ang nauna dyan sa great event na yan? Yan po, wala po yan sa pagkakasunod-sunod. At yan po ay hiwa-hiwalay pa. Pero gusto ko makita natin na ano ang nauna dyan, ano ang ikalawa, ano ang ikatlo, hanggang ikapito. Okay. Nabasa niyo na, nakita niyo na. We don't have the whole time para dito. Ano po? So, sino po, ano number 1? Okay, galing. The Old Testament Revelation. Sumunod. Okay, the arrival of God incarnate, the Lord Jesus Christ. Ikatlo po. Parang mihihina na tayo Ayan, the death of Jesus and the sacrifice of Himself. Ikaapat. Ayan, Jesus' resurrection from the dead. Ikalima. Ascension of our Lord Jesus Christ. Ika-anim. The sending of the Holy Spirit. And then, the church is born. Okay. So, tignan po natin yung kabuuan yan. Doon sa sumunod. Ayan, ang great events in the Bible. Of course, yung pong Old Testament revelation. Yan po ang nauna. Dito po ang Diyos ay nagsalita sa iba't ibang kaparanan sa pamigitan ng mga propeta na naglatag ng katotohanan upang maunawaan nila ang Diyos at ang kanyang redemptive purpose. Yan po ang number 1. Then of course, dumating po ang Panginoon Jesus, the arrival of God incarnate. Pagkatapos na mabuong Old Testament ay dumating po Panginoon Jesus who came and was made flesh and dwelt among us. Hindi na po ako naglagay ng mga verses. At alam naman po natin yan kung saan po manggagaling. And then, ikatlo po ay yung 30 years or so later, ang sumunod na great event is God's redemptive purpose. Yan yun, the death of Jesus and the sacrifice of Himself. And in a few days lang po later, ang sumunod na great event ay yung Jesus' resurrection from the dead. Ang Panginoon Jesus po ay nag-resurrect and then pagkatapos po noon, mga ilang araw lang po, ay yung ascension of our Lord Jesus Christ. He went back into heaven to be crowned and seated at the Father's right hand, having accomplished redemption. Naalala niyo po yung message last Sunday. Noong umakyat po ang Panginoon Jesus, yung mga apostles ay nakatingin na matagal. Hindi po ba? Ang sabi kayo, bakit kayo mga nakatunganga dyan? Bakit yung mga nakatunganga? Pero yun talaga, naghihintay pa yata ng pagbabalik. Yun po, ascension po. And then, 40 days after that, another great event. At ito po yung ascension po ng ating pong Panginoon Jesus. And then, the next great event ay ito po nasa chapter 2 ng Acts. The sending of the Holy Spirit upang pagsamahin ang mga mananampalataya at i-establish ang church kung saan siya ay maninirahan. And then, the church is born. Tapos na po ang ating mensahe ngayong umaga. Nakita na po natin yung nangyari. Ngayon, kung babalikan po natin ng Acts chapter 1 at Acts chapter 2, actually, napakaganda pong makita natin Tama-tama po doon sa tinatakbo po ng church na equipping at saka nung active, yung being active o action. Tingnan po natin, dito sa Acts chapter 1 to 26, ito po yung the equipping. Ayan, the equipping. At dito po sa equipping na ito, nandiyan po yung preparation, mula po sa chapter 1 to 26, preparation for the birth of the church. For the birth of the church, ano po? And then, the disciples were waiting for the coming of the Holy Spirit. The disciples were equipped for their ministry. And then the believers are held back. Yan po yung kabuuan ng Acts 1
chapter 1, 1 to 26. At yung pong chapter 2, ito naman po yung kanyang summary. Mula po doon sa preparation, the actual beginning of the church. And then, the disciples were waiting. Dito naman po, the Holy Spirit arrives. Dumating na po ang Holy Spirit. The disciples were equipped for their ministry. Dito po naman, they are empowered for their ministry. The believers are held back. Hindi po muna sila pinalabas. But this time, they are sent. Inihayo na po sila. Mapapansin po natin dito sa chart na ating pong binigyang pansin, yung kanilang buong pangangailangan upang ipahayag ang mabuting balita hanggang sa dulo ng daigdig ay inihanda sa pamamagitan ng pagdating ng banal na Espiritu. Mayroon pong paghahanda sa kanila. At ito po yung katunayan ng ating pong binasa nung nakarang linggo na Acts chapter 1 verse 8, "But you shall receive power. After that, the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witnesses unto me in Jerusalem, Judea, Samaria, and the outermost part of the earth." Gusto ko po maunawaan natin kung gaano kahalaga yung event na ito. Masyado pong maraming nangyari actually. Yung Acts chapter 1, Acts chapter 2, marami pong nangyari dyan. At hindi pwedeng lagpasan lang natin. Tignan po natin muli ang Acts chapter 2. Binasa po natin sa verse 1, "When the day of Pentecost had come, they were all together in one place." Ang mga mananampalataya, nagsama-sama na po. O ang mga disciples, nagsama-sama na po. Pati na yung 120, nagsama-sama na po sila. Naunawaan na nila. Nag-resurrect na ang Panginoon Jesus. At dito, ang sabi sa kanila doon sa Mount Olives, bago po umakyat ng Panginoon Jesus, sabi, "Bumalik na kayo ng Jerusalem at hintayin ninyo yung aking ibibigay sa inyo na banal na Espiritu." Doon po nagsama-sama na sila, naghihintay na po sila. Hindi na po sila naghiwalay mula sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Jesus. They spent time with them even before His ascension. At kahit na 10 araw na namagitan, nang sinabihan sila na bumalik sa Jerusalem, manatili, maghintay sa pagdating ng banal na Espiritu, ginawa nila ito. Pumunta sila doon, naghintay, at nang bumalik sila sa Jerusalem, umakyat ulit sila sa upper room. Doon sa upper room na yun, kung matatandaan po natin, doon po ginawa ng Panginoon Jesus yung the Lord's Supper. Yung huling hapunan. Doon po yon. At ito pong upper room na ito, hindi naman po ito isang maliit na kwarto lang. Malaking kwarto po ito. Malaking kwarto, kung saan sila nanirahan. At mayroon pong 120 followers ni Christ ang naroon na nagsama-sama. Plus the 11 disciples. Tama po ba? 11 disciples. Pero nung lumabas sila na upper room, 12 na ulit sila. Tama po. Kasi nagkaroon sila na eleksyon doon sa 10 days na yun na paghintay. Nagtanong sila, sino ang papalit kay Judas? So, ang ginawa po nila, magkaroon tayo ng pagbubunot kung sino. At doon nila nabunot si Matias. Yung time na yon, doon sa upper room na yon. So, bumalik po sila doon. Nagsama-sama sila at kasama po doon si Mary, Mother of Jesus, and yung pong kanyang 4 na kapatid. So, 120 plus 12 plus 7, 6, at magkano ba? 5 pala. Si Mary at saka yung 4 na Yun. Yun po yung total. Kayo na pang bahala mag-add. Nandun po lamang sila, naghihintay. And they have no idea kung ano yung sinasabi patungkol sa Holy Spirit na darating. Bago sa kanila po ito. It doesn't say that they fulfilled some spiritual requirements. It doesn't say that they met the qualification of Pentecost. Basta po, naghintay lang sila. And suddenly, pagkatapos po ng 10 araw na paghihintay, there came from heaven the coming of the Holy Spirit. Dumating ang banal na Espiritu. A new thing is born that has never been known before. A new thing. Isang bagay na kailanman ay hindi nakita
sa Old Testament. Isang bagay na minsan nang inilarawan ng Panginoon Jesus kay Pedro nung sinabi niya doon sa Matthew chapter 16 verse 18, "And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Magtatayo na po yung church. Ang tanong ko po, may church na po ba prior dito sa ating pinag-aaralan? Natahimik talaga tayo. May church po ba? Ha? Synagogue. Temple. Can they be considered church? Wala pang church. Church is different. Noon, sa time nila, prior to Christ, Jewish communities worship in synagogue. At once a year, doon sila sa temple. Ano po? Ito po ay nagsiserve as place for teaching, reading scriptures, communal prayer. Parang sa atin, ganon. Pero building po yung pinag-uusapan doon. And these gatherings can be seen as a precursor to the Christian church. Panimula. Yung bang pag-introduction para po doon sa Christian church. Ilang ulit na po natin narinig kung ano pong ibig sabihin ng church. Di po ba? Meron po ba nakakatanda sa inyo? Ano ang church? Na word? Ecclesia. Kasi alam natin ngayon pagka ano yan? I-data, may mga electronic something na. I-go. Yan, Ecclesia. Ecclesia po yan. Meaning, a called out ones or called out assembly or congregation. It symbolizes the body of believers who come together in worship and fellowship. So, ang church po ba ay building? Hindi building ang church. So, nung in-establish po ang church, alisin po natin sa isip natin na nag-establish po na isang structure na building. Nag-establish po ng mga tao. Tayo po yon, mga kapatid. We are a church. Ang sabi pong gano'n, 2 or 3 gathered together in my name, there am I in the midst of them. The church. But the church up to this point, dito po sa ating binasa, has been a mystery. Something hidden to be revealed. At ito pong nangyari sa panahon ng Pentecost. Una po, bakit po Pentecost? Bakit sa Pentecost kailangan mangyari yung pag-build ng church? Sa Jews po, sa mga Hudyo, ito ang pangalan ng isa sa kanilang mga kapistahan. Ito ay isang kapistahan, celebrate nila 50 days pagkatapos ng Passover. Alam po natin ang Passover. Ang Passover po, yung panahon po na yung pagtawid. Kaya po Passover yan. At doon pa sa Passover po na yon, doon po namatay ang atin pong Panginoong Jesus. Okay, para malinaw po. Ang ganda po ng story. Maintindihan natin bakit Passover? Pagtawid. Ano po? At ang ginawa po natin Panginoon Jesus ay pagtawid mula sa kamatayan patungong buhay. That's a Passover. Pagliligtas. Pagliligtas sa kamatayan. At dito po, sa Old Testament, Exodus chapter 34, ang tawag po nila dito ay Feast of Shavuot. And ang Shavuot po at ang Pentecost are different names for the same day. At ang Shavuot being Hebrew, ang Pentecost po ay Greek. Ano po bang ang purpose ng Pentecost? Ano po ang significant event na nakapaloob tuwing isa-celebrate ang Pentecost? Una po, celebrating the first fruit, unang bunga. So pagka nagsa-celebrate po ang sa Pentecost, ibig sabihin, nagsa-celebrate po sila ng first fruit. Pentecost or Shavuot was originally an agricultural festival celebrating the first fruits of the harvest. Ang birth of the church, lalagyan po natin ng konting laman, ang birth of the church in Pentecost ay maaaring tignan bilang unang bunga na isang bagong espiritual ng anihan. Yun ang unang bunga. Yun pong church na itatayo. Yun pong unang mga mananampalataya, sila po yung unang bunga. Ano po?
kung saan nagsisimulang ipalaganap ng mga tagasunod ni Kristo ang Ebanghelyo at magdala pa ng marami sa pananampalataya. Mayroon pong pinasimulan. Mayroon pong pinasimulan. And then ikalawa po, bakit po sa Pentecost? Ang Pentecost po ay indication the harvest was coming. Ang pag-aani ay darating. Alam niyo po ba, di ba, pagka may bumunga na isa sa tanim natin, uy, sunod na yan. Dati mga bulaklak lang. Yan. Yung akin pong bayabas sa bahay, grabe ang bunga. Ano po, ang dami. Minsan, nagdadala na lang ako dito sa church at iniwanan ko dyan sa baba. Kasi iba, sabi, ayaw kong bayabas, maanghit. Hindi maganda amoy. Pero hindi nila alam, ang sarap-sarap ng bayabas sa sinigang. Grabe. Kanina po nag-iwan ako, hindi pa po nagtatagal 1 minuto, may gumano na po. Kilala ko yon. May kumuha na. Wala na natira si Ate Edna, pasensya na. Si Ate Edna may sigang sa bayabas. So, indication po na may unang bunga, ang susunod na nito, harvest na. Mag-aani na sila. Mag-aani na sila. Ano po? And harvesting has begun. Jesus had commissioned his disciples to go forth and make disciples of all nations. And then, ikatlo po, ang Pentecost din po ay celebration and remembering the giving of the Mosaic Law. Hindi lang po yan tungkol sa harvest. Ito rin po it commemorates the giving of the Mosaic Law on Mount Sinai. Ano po ang kaugnayan nito sa ating pinag-aralan? In the New Testament, the Holy Spirit writes God's law on the hearts of believers instead of on tablets of stones. Dito po nagkaroon ng mga new realities. Hindi na po tayo nakatingin doon sa Old Testament laws. Ang ginawa ng Panginoon Yesus, sa pagdating niya, kanyang isinulat ang kanyang mga kautusan sa puso ng kanyang mga anak, ng mga believers. And it becomes a matter of the heart. Hindi na ito yung babasahin mo at susundin mo. It becomes a matter of the heart. Kaya nakakasunod tayo. Kaya meron tayong kalakasan to follow what God wants us to do because of the power of the Holy Spirit, written word sa atin pong mga buhay, sa atin pong puso. Sinulat po yon. The same thing. It happens in Pentecost. Ito ay nangangahulugan ng isang bagong tipan kung saan ang utos ng Diyos ay sinulat sa puso sa pamagitan ng banal na Espiritu upang ang mga mananampalataya ay mamuhay ayon sa kanyang patnubay. Ito ay mula sa pagsunod sa batas patungo sa taos-pusong relasyon sa Diyos. Nais ko lamang bigyan pansin that the Spirit's coming is not in response to disciples praying. Ano po? Hindi sa kanilang paghihintay or meeting some spiritual condition. Ito po ay nangyari doon sa God's sovereign table to fulfill what was written in the Old Testament. Actually, marami pong feast yan eh. Hindi ko na lang po sinama-sama dito. Pero ito lamang pong feast of the Pentecost. Ano po? Now, what is the significance of the birth of church in our time? Ano significance meron ito? Una po ay yung empowerment of believers. Sa Acts chapter 2, verse 43, ang sabi pong ganon, and fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. Ang Acts chapter 2 ay isa pong napaka-powerful chapter na nagpapakilala sa kapangyarihan, presensya ng Banal na Espiritu sa mga mananampalataya. At nagpapakita ng transformation ng mga tao. Dito po, ang mga tagasunod po ng Panginoon Yesus ay nagkaroon ng pagbabago mula sa pagiging isang takot na grupo na naghihintay, na naging matapang at aktibong follower, witnessing for Christ. Natatandaan natin yung nangyari. Nung dinakip ang Panginoon Yesus,
puro sila bahag ng buntot na nagtago. Kanya-kanya ng eskapo. Kanya-kanya na silang tago kung saan sila. Nung mabalitaan lamang nila na nabuhay na muli ang Panginoong Hesus, andun sila sa upper room, nagkita-kita sila roon, sabi ganun, meron nangyari, nabuhay na muli ang Panginoong Hesus. Nakita-kita sila roon, at nung tumagos doon sa pintuan, doon lang sila nagkasama-sama. Nagkaroon na ng mga balita. Kaya yung mga apostles po nagbalikan. Ang isang hindi lang talaga na masyado naniwala ay si Thomas. At alam natin yung nangyari. Pero mula doon sa takot, pagiging fearful nila, isipin mo na lang, nasa gitna ka na isang kakaibang pangyayari, nasaksihan mo ang himala ng nagaganap sa harap mo at personal mo naramdaman ang presensya ng Diyos sa isang malinaw na paraan. Kakaibang experience po yon. Kakaibang karanasan. Mga kapatid, may karanasan na po ba tayo? Na talagang tayo, dahilan sa pagkakilala natin sa Panginoon Hesus, hindi na tayo takot na marap sa mga tao. Mayroon po ba tayong ganong mga karanasan? Alam niyo po, hindi maaring hindi humanga at mabighani yung mga nakasaksi. Iba't ibang mga tao naroon. At ito ay nagpapaalala sa atin ng kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos from the ordinary to extraordinary. Noong tinitignan nila yung mga apostles na ang tatapang na, grabe. Sino to? Mga Galileans lang to Nilalang lang nila Galileans. Mga taga-Galilee. Sino ba naman sila? Pero alam niyo po, kayang gawin ni Lord ang kahanga-hangang mga bagay kapag pinayagan natin ating sarili o ating church na maging kasangkapan ng kalooban ng Diyos. Tandaan po natin, ang ating vision ay God bless the world through Marikina Christian Fellowship. Lahat po tayo may angking lakas mula sa Panginoon. At kung tayo po ay no judging, kung tayo naman po ay laging takot, tingnan natin maigi. Am I truly a believer of Christ? Takot ba akong marap sa tao sa pagpapahayag na aking pananampalataya kay Kristo? Natatakot ba akong sabihin na, Kristiyano ka pala? Ngayon ko lang nalaman. Takot ba tayong matanong tungkol sa ating pananampalataya? Mga kapatid, may maraming dahilan ang fear natin. Kakulangan sa pag-aaral ng salita ng Diyos, maaring Kristiyano tayo, pero hindi tayo nag-aaral ng kanyang salita, hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi natin siya lubos na kinikilala sa ating pong buhay, or meron tayong laging issue of trust. Takot ba tayo? Pero dito po, nang dumating ang Banal na Espiritu, there is that empowerment of believers. At gusto ko pong sabihin, sa sandaling tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tinanggap mo ang Banal na Espiritu. Maaring walang masyadong drama. Walang masyadong ecstatic na drama na talagang napuspos ka na Banal na Espiritu. Pero it's the same thing. Nang tinanggap mo ang Panginoon Jesus, you receive the gift of the Holy Spirit. At yun ang nagbigay sa iyo ng tapang na hindi mo alam. Yun ang nagbigay sa iyo ng pananampalataya na higit pa doon sa unang mong pananampalataya. Yun ang nagbigay sa iyo ng kalakasan to move doon sa direksyon ng ating Panginoon Jesus. Tignan po natin. Are we still fearful? Or tayo po empowered ng Holy Spirit? Babalikan po natin mamaya po yon. Ikalawa po ay mayroon pong diversity in unity. Pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba. Yan, nagkakaisa po. Sa verse 1, nakita po natin
the disciples were all together in one place. On the day of Pentecost, the apostles were gathered together in one place. At narito po ang larawan ng pagkakaisa. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. Sa verse 3 po yun. Nung dumating po ang banal na Espiritu, dumating po ito na parang nahating dila. Divided tongues of fire. Isang larawan ng pagkakaiba-iba. And the apostles all received the same Spirit, but it was the same Spirit that enabled them to speak other languages. Isang Espiritu lang po ang dumating sa kanila, pero sa iba't ibang wika. Ito po yung picture of diversity in unity. Theologically speaking po, kay Kristo lamang po natin matatagpuan ang pagkakaisa. Sa Colossians 1:17, sabi pong ganon, He is before all things, and in Him all things hold together. So sa Kanya lang po. But it's the Spirit who differentiates. Sa Espiritu po. Pakinggan niyo po. Siya po yung nagbibigay daan sa pagkakaiba. Upang ikaw ay maging ganap na ikaw, at ako ay maging ganap na ako. Nananatili pa rin ako. At hindi tayo clone ng sino mang Kristiyano. Hindi rin tayo clone ni Kristo. Hindi po. Tayo ay sumusunod kay Jesus sa iba't ibang kakayahan mayroon tayo ayon sa paggabay ng banal na Espiritu. Nang dumating po ang banal na Espiritu, ipinagkaloob po sa atin ang mga kaloob mayroon tayo ngayon. At bawat sa po sa atin ay mayroon. Minsan lang po hindi natin malaman ano nga bang gift sa akin ng Holy Spirit. You ask. Humiling tayo. Meron po sinabi sa kalimutan ko sa Matthew, sabi gano'n, kung ang iyong ama na masama ay umihiling, kung ang anak ay umihiling sa kanyang ama na masama, magbibigay ba siya ng mingin siya itlog, magbibigay ba siya ng ahas? Sabi niya, hindi. How much more your Father in heaven? Kung humiling ka sa kanya, ipagkakalob niya sa iyo ang banal na Espiritu. Pagkakalob sa atin ang banal na Espiritu. Ito po yung picture of diversity in unity. Tayo ay sumusunod kay Kristo. Sa iba't ibang kakayahang meron tayo. Magkakaiba tayo, but we all have the same Spirit united by faith in Christ. Ano po yung pinagkaisa when the church was born? Ano po yung mga pinagkaisa na yun? Una, the inclusive nature of the gospel. Ano po ibig sabihin yan? That the message of Jesus Christ is meant for all people. Hindi na po ito para sa mga Jews na lang o sa converted Jews. Ang ibig sabihin nito, regardless of their background, ethnicity, social status, or past actions, ang gospel ay para sa lahat. Kahit na ikaw pa yung pinakamasamang tao, your past actions, the gospel is for you. Wala na itong diskriminasyon. Wala na itong yung mga tao na sabi natin na Muslim, Kristiyano, lahat po. Pero dapat po, meron lamang isa, ang Panginoon Yesus. Alam niyo po ba na sa panahon ito, minsan nanonood po akong kadalasan minsan nga ba kadalasan po. Nanonood po ako nung tungkol doon sa mga pagbabago, yung pinapresent ang gospel sa mga Muslim areas. I don't know kung napapanood niyo po na yung mga sa lugar po ng Iran, marami pong naliligtas. Marami naliligtas na mga Iranian. Pero ang issue, bawal ang pagpipreach patungkol sa Panginoon Yesus. Ang sabi nung nag-analyze dito, they close the border. They close the border, but the Holy Spirit work doon sa kahit na close ang border, work in their culture. Ang kultura po pala ng mga Iranians, ng mga Muslims, pinahalagahan nila masyado yung dreams. Kultura to dreams. Sa atin naman kasi iba Hindi naman natin kultura na pahalagahan lagi yung dreams. Sa atin parang ang dreams sa atin parang horoscope Pero sa mga Muslim country,
pinahalagahan nila ng dreams. At karamihan dito sa mga Iranians na ito, naliligtas sila dahil doon sa panaginip. At ang lagi nilang panaginip, there's that man in white. At kapag kayo ay nakita nila sa kanilang panaginip, yung rebellion nila napapalitan ng pag-ibig at nababago sila sa panahon na yon nung kanilang dreams. At sabi po ganoon, marami pong mga Iranians ang pinapatay dahil doon sa kanilang pagtalikod sa kanilang pananampalataya at pumupunta sa Panginoon Yesus. Hindi lamang po yan sa Iran. Marami pong mga Muslims country, na gumagawa pong Panginoon, hindi doon sa evangelistic, crusade, wala doon. God works in dreams. Sa panaginip. Inclusive nature of the gospel. Ikalawa po, the unity of the body of Christ. Ang pagkakaisa ng katawan ni Kristo ay pinapakita ang koneksyon ng lahat ng mananampalataya nakabase sa isang pananampalataya at layunin habang pinahahalagahan ang pagkakaiba-iba. Nagkakaisa tayo. Ang ganda pong tignan na bawat isa umaawit, kumakanta, nananalangin. May pagkakaisa. At alam natin yung burden na isang kapatid na mayroon pong karamdaman. Alam natin yung burden na isang kapatid na mayroon pong dinadalang problema mula sa pamilya. And together we pray for that. Sama-sama po. Yun po yung kakaiba na unity of the body of Christ. Hindi na lang ito tungkol sa iyong pangangailangan. It is not about me. It's about the body. Ang katawan ng ni Kristo. And then ikatlo po, is the richness of koinonia. Ito po yung kaibang-kaiba dito. Ito po ay tumutukoy sa malalim at makahulugan, pagkakaisa at pamumuhay na nagkakasama-sama na ibinabahagi ng mananampalataya kay Kristo. Ito po yung fellowship. Koinonia is fellowship. Koinonia is a Greek word often translated as fellowship, communion, or partnership. Mga kapatid, kakaiba po ang fellowship ng mga taong na kay Kristo. Kakaiba po yung pagkakaisa natin. Mararamdaman niyo po yan minsan pagka nasa ibang lugar ka. Nag-iisa ka. Tapos minsan may makakausap ka na lang na Kristiyano. Ay, Kristiyano ka rin? Ay, oo, Kristiyano. Kita mo yung kagad natin? Yung parang at kagad tayo na, at least may Kristiyano. Ako, para bang safe na safe ka na. Ang sarap ng feeling na, hindi ko naman siya kaano-ano. Minsan nga, mas ayaw kong paniwalaan yung aking kamag-anak eh. Pero kapag Kristiyano, ang laki kagad ng tiwala natin. At yun ang fellowship. Yun ang fellowship. Mga kapatid, mayroon po tayong angkin na pag-ibig, biyaya, na naibabahagi natin sa atin po mga kapatid. Ito po yung richness of koinonia. Malalim at makabuluhang pagkakaisa at pamumuhay. Sa kabuuan po, ang Acts chapter 2 ay nagsisilbing fundamental text. Nagpapakita ng tema ng unity in diversity. Ikatlo po ay missions and evangelism. The people that was evangelized sa Acts chapter 2, 9-11 ay nagre-represent na iba't ibang region at ethnic group. May kita po natin dyan yung Parthians, Medes, Elamites, residents of Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, Asia, Phrygia, and Pamphylia, Egypt, and parts of Libya, near Cyrene, visitors from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans, Arabs. We hear them declaring the wonders of God in our own tongues. Sa modern world po, ito pong mga binanggit na bansang ito, yan po yung mga taga Iran, Syria, Israel, Turkey, Egypt, Libya, Italy, Greece. Arabian Peninsula, kasama na po ang modern Saudi Arabia. Yan po yung mga yan. Pero gusto ko pong isipin na mga taong ito, bagamat galing sila sa iba't ibang lugar, sila ay mga Jews at converted Jews. Hindi po sila mga Gentiles or mga Muslims talaga. Sila po ay mga Jews.
Ano po, mga converted Jews po yan. Bakit po? Ba't ko nasabi yon? Hindi sila dadalo doon sa feast ng Pentecost kung hindi sila converted Jews. Kasi ang pupunta lang po doon ay yung mga Jews. Yung mga converted Jews lang po pupunta para doon sa fiesta. At siguro, iba nga siguro, may sasama sila, pero generally, ito po mga taong to, ay mayroon na pong pagkakilala sa Diyos. At sila rin po ay mga tao na unang nakarinig ng mabuting balita na ipinahayag ni Peter sa Acts chapter 2, 14 to 36. Hindi na po natin inilagay yon sa atin pong pagbasa. Mahaba-haba po yung preaching na yun ni Peter. The first preaching na ginawa ni Peter sa maraming mga tao. The first preaching niya. At sabi po nga, ito po yung naging tugon nila. Ito pong mga binanggit natin na mga bansa, ng mga tao sa iba't ibang bansa, ito naging tugon nila sa verse 37. Now when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Ay, grabe. May bunga na ani, eto na yung mga bunga pa na aanihin. Sa kanilang grupo din po, nagsimula ang ikalat ang mabuting balita ng Kristo sa kanilang bansa. Kaya kumalat po yan. Kumalat. Pagbalik po nila doon sa kanilang bansa, alam natin, ipinangaral nila si Kristo na nabuhay na maguli. Kaya mabilis ang pagdami. Sa ating panahon ngayon, mas maraming tao nawawalan ng tiwala sa organized religion. Ang idea ng simbahan ay maaring feeling nila na lipas na o optional na lang. Pero mga kapatid, sabihin ko po sa inyo, the truth is, the church is not just relevant, it's essential. Kahilangan po ang church sa mundong ito. The church is not man's invention. It was created by Jesus. Si Jesus mismo nagsabi. Ang sabi niyang ganoon, I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. Ang church po ay plano ng Diyos para sa pagbabago ng komunidad at pagdadala ng mabuting balita sa sanlibutan. So ang plano po talaga, ang atin pong purpose dito, why we meet together, is that to spread the gospel of Christ. Para tayo rin naman po, ipahayag natin ang mabuting balita. At ang church po is more than a building or church or Sunday gathering. It is a living, spirit-empowered body, a holy nation, a spiritual family created by God for His purpose. Naalala ko pa po nung bata pa ako, lagi ko naalala yung definition ng church na akin po na-memorize since I was yung bago-bago akong Kristiyano. A church is a living organism composed of living members indwelt by the living Spirit of God and linked to the living head, our Father in heaven. We are a living organism. We are not an organization. Tayo po ay buhay. Kumikilos dahil lang po sa paggawa ng banal na Espiritu sa ating buhay. Ang event na ito ay nagbigay diin sa church missions para sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Tayo po ay nasa panahon ng secularism, mga kapatid. And secularism can sometimes challenge our traditional religious authority and practices. Ito rin po yung pagsusulong para sa individual rights and freedom na maaaring sumasalungat sa ating po mga pagtuturo. Nandiyan ang same-sex marriage, divorce, right to equality, katulad ng LGBTQ, reproductive rights, katulad ng abortion. At sa panahon po ng secularism at pagiging skeptics ng mga tao, yung hindi na naniniwala, ang mission at evangelism ay nanatiling mahalaga. It reminds us of our call to witness to Christ in our communities. Nakakalungkot lang po, mga kapatid. Minsan po, mas maraming Kristiyano ang mas aktibong mag-comment pagdating sa mga political issues. Pero tikom ang bibig pagdating sa issue ng Kristyanismo. Kung paano po tinawag ang church ng una na ipahayag ang mabuting balita hanggang sa ngayon,
Lahat po tayo ay inaanyayahan to be a part of His mission. Maging ito man ay pagtulong sa kapwa, sharing our faith, serving our local church, maaari tayong makagawa ng pagbabago. Amen po ba? Ika-4 po, dito po ako magwawakas. Adaptability and transformation. Kakayahang umangkop at magpabago. Sa Acts chapter 2, verse 6 to 8, sabi pong ganon, when they heard this sound, a crowd came together in bewilderment, because each one heard their own language being spoken. Narinig nila yung kanilang sariling language sinasabi. Utterly amazed, and they asked, are not all these who are speaking Galileans? Then how is it that each of us hears them in our native language? Mayroon pong adaptability, naka-adapt po yung salita ng Panginoon. Ang mga tao mula sa iba't ibang bansa, nagtipon sa Jerusalem, nagsalita ang mga apostol sa wika na maunawaan ng mga naroroon. Ang kakayahang ito na mag-adjust ay nagpapakita ng misyon ng simbahan na ipangaral ng salita ng Diyos. Kahit sa iba't ibang kultura at wika, nagpapakita ng ebanghelyo ay para sa lahat. O nga po pala, ito pong buwan na to ay buwan ng ano? Bible month. Bible month po tayo. Ano po? As of August 2025, the Christian Bible has been translated, pagkasabi natin Bible, yung Old and New Testament, into 776 languages. Ang New Testament ay translated into 1,798 languages. At sabi po nga, additionally, portions of the Bible, ibig sabihin yung, siguro yung Book of John, or Proverbs, or Psalms, tinranslate din po yun into 1,433 other languages, bringing the total of 4,007 languages. 4,007 languages. So, kahit saan ka pumunta, mayroon pong salita ng Diyos. And that is adaptable. Hindi tayo mapag-iwanan, mga kapatid. Adaptable po. At doon po sa word ni Lord na yon, may kasama po itong transformation. Hindi lang ito narinig. At ang sabi po ng mga tao na doon, mga kapatid, anong pwede namin gawin? There is transformation. At ang transformation po dito ay personal change. Sabi ko po kanina, yung mga apostol na takot, nagtatago bago dumating ang Espiritu Santo, naging matapang na saksi. Ang pangaral ni Apostol Pedro ay nagdala sa conversion na higit kumulang 3,000 na katao. 3,000 na katao. Doon po sa personal change na yon. Ang sabi po sa Acts 2:41, those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. Imagine, unang pagsasalita ni Peter. 3,000. 3,000. First day. Kadalasan po may hamon sa atin lagi na kahit isang kaluluwa lang sa loob ng isang taon, may hamon na ganon. Each one win one. Hindi po 3,000 kagad ito. At itong 3,000 ito, nung bumalik sila sa kanilang mga bansa, sila po yung nagpatuloy ng paghahayo ng salita ng Diyos. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu to change a person is emphasized in this passage. Sa mundong naghahanap ng pag-asa at pagbabago, ang church po ay tinawag upang maging catalyst para sa pagbabagong spiritual at pagbabago ng lipunan. Ikatlo po, new realities. Nakita ng early church ang mga pagbabagong hatid ng presensya ng banal na Espiritu. Nagdala ito ng mga bagong gawi sa worship, fellowship at evangelism. Tandaan po natin noon, traditional. Ang tradition noon, pupunta ka sa synagogue, pupunta ka sa temple, mag-aaral kayo doon. Yun ang Wala yung katulad ng new realities natin ngayon where we can praise the Lord, tataas natin ang ating mga kamay, ibang klase yung fellowship natin. Doon talagang hindi pa pwede na may sakit ka, dapat malayo ka sa akin. Ngayon, kahit na may sakit, magtakip ka lang sa bibig, dito ka na sa church. New realities. Because we believe we are worshiping God. Ito po yung mga bagong gawi sa worship, sa fellowship, at sa evangelism.
Mga kapatid, nung pong itinayo ang church, may mga pagbabago na atin pong nararanasan ngayon. We are the beneficiaries ng new realities na yon. At huwag natin putulin yon. Nagpapatuloy po yun hanggang sa atin pong pagsasama-sama. Ang sabi po sa verse 42 to 47, they devoted themselves to the apostles' teaching, fellowship, to the breaking of bread, and prayers. And all came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. At ano po, all the believers and all who believed were together and all things in common. Tingnan niyo po ito. And they were selling their possessions. That's a new kind of fellowship. They were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. Wow. A new realities, a new fellowship, a new kind of care sa katawan ng Panginoon. Yan pong adaptability na mensahe meron tayo, napakahalaga sa pagtugon natin sa mga contemporaryong issue. At napakahalaga din ito sa ating pakipag-ugnayan o engagement sa nagbabagong mundo. Naalala niyo po ba si John Lennon ng Beatles? Nung bata pa ako, Beatles panahon namin yan, 1965, 1960s. Talagang Beatles yan. Ngayon, Beatles na pala yan. Ito po sabi ni John Lennon. Sabi niya noong 1965. Sabi niya ganun, Christianity will go. It will vanish and shrink. I need not argue about that. I'm right. And I'll be proved right. We were more popular than Jesus now. I don't know which will go first, rock and roll or Christianity. Jesus was all right, but his disciples were thick and ordinary. Tama naman siya ron. Ordinary naman talaga tayo, but we do extraordinary things. It's them, sabi niya ganon, twisting it, that ruins it for me. Sinabi niya po ito noong 1965 na siya ay isang newspaper na nagkagulo nun. Nagkaroon ng mga riots after that. Pero nasaan na po sila ngayon? Wala na po sila ngayon. As of now, si Paul McCartney na lang po at saka si Ringo Starr are alive from the original Beatles band. Si Ringo Starr na lang at saka si John Lennon noong 1980 ay binaril. Yung mismo nagsabi niyan. And George Harrison, nagkaroon po ng throat cancer. Passed away in 2001. Opo, nandiyan pa rin ang music nila. Nasa Spotify. Nasa Spotify pa rin. Nakikinig pa rin po ako. Tuwan-tuwa pa rin po ako sa music nila. And I love some of their musics. Ano po? But I want to tell you, there are approximately 2.3 billion living Christians in the world, worshiping, praising, praying in Jesus' name. Andyan pa rin po, 2.3 billion. Reported lang po yon. Hindi pa yan yung kabuuan ng lahat, maraming mga Kristiyano, independent churches, ang dami-dami pa. Ito po yung buhay. Ito po yung nagpapatuloy. Ito po yung sumasamba. Ito po yung maawit. Ito po yung nananalangin. A church that was started by 132 believers in the day of Pentecost. At sasabihin mo, wala na si Kristo. Hindi po totoo. We are here worshiping God. Amen. Ang Book of Acts po is a powerful testimony of how the early church was born, empowered by the Holy Spirit. Ipinahayag ang mensahe ni Kristo mula sa Jerusalem hanggang dulo ng mundo. Nakaabot na po hanggang dulo ng mundo. Itinuturo nito sa atin ang kapangyarihan ng Diyos na nagbabago ng buhay. It breaks down barrier
and use ordinary people to accomplish ordinary things. Siya lamang po ang dahilan kung bakit po tayo Kristiyano. Siya lang po ang dahilan kung bakit marami sa ating po mga loved ones ay Kristiyano. At kung inaakala natin na ang banal na Espiritu ay hindi na gumagawa, tumingin ka sa kaliwat kanan mo. Tumingin ka sa paligid mo. Yung mga gwapo at magagandang katabi mo is the work of the Holy Spirit. Diba? You are the work of the Holy Spirit. It started in the Pentecost and will continue hanggang sa mawala na kami mga matatanda, mapalitan ng mga bata, the work of God, the church will continue. Kaya nga po, let us invite others to experience the same power and transformation that we experience and the early church experience. Sama-sama po tayo. Let us be the church that God called us to be. Amen. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po. Nakatutuwa na maisip na mula sa pasimula, yung puso mo ay para sa kaligtasan po ng iyong mga anak. Tama-tama po yung John 3:16. Because you love us, you sent your only Son. At hindi mo lang pinadala, Panginoon, bumuo ka na isang church. Kalipunan ng iyong ng mga mananampalataya upang gamitin, upang ganyan nga mabahagi ang salita mo hanggang sa dulo ng daigdig. Lord, kami po nakaupo dito ngayon, the beneficiaries of that early church. Huwag mawala sa amin, Panginoon, the very purpose we're here. At yun po, ipangalap ang banal mong salita, ang mabuting balita ni Kristo sa lahat ng iyong nilikha. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong mga salita sa aming puso ngayon. In Jesus' name. Amen. 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 Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. God, oh God.